Ayan po, magandang araw po muli sa ating lahat at salamat sa Panginoon sa panibagong tagumpay na pinagkakalap niyo weekly, meaning kahapon po ay patuloy nating pasalamatan ng Diyos sapagkat ang ating pong pagtitipon ay nakita po natin yung patuloy na presensya po ng ating Diyos na buhay. Maging tapat lamang tayo sa mga gawain at maging dahilan po ito para po tayo lalo pong patuloy na mapalapit ang ating kalooban sa ating Diyos na buhay. At dito po sa aking pong pinagbubulayan ay yung pong 1 Corinthians 6 verse 1 ay pinapakita rito yung may mga pagkakataon na may mga grievances po ang parehas na Kristiyano sa isang church. Pero nangyayari po ay may mga pagkakataon na nagdedemandahan po sila, nagkakagalit. Doon po sa panahon po ng Corinthian Church. Sa totoo lang yung mga grievances po, yung mga kakulangan, yung mga pagkakagalit po sa iglesia ay hindi po nawawala. I remember po noong ako po ay nasa malaking denomination pa sa isang Protestant, nakita ko po doon yung tinatawag na yung pong church at isa pong elder ay nagkaroon po ng grievances din po sa pamamagitan po ng pag-aari po ng lote ng church. Talaga namang hinihingi ng isang elder na makuha niya yung side po ng yung halos kalahati po ng lupa ng church na dinedicate naman ito noong mga naunang angkan po noong elder, yung po kamag-anak ng elder. Dinala pa ho ito sa korte. Pero ang kagandahan po dito ay yung judge na humawak po ng kaso ay sinabihan na lamang po sila na mas makabubuting mag-usap na lamang sapagkat ito po ay hindi dapat na idian pa sa korte ng sekular, sabihin ng gobyerno. Kaya naman pala ito nabanggit ng judge, yung judge po pala ay isa rin pong Kristiyano. So meaning po, no, hindi na mawala po yung talaga pong pagkakaroon po ng pag-aasuntuhan sa loob ng iglesia sa mga unang panahon. At marami na po tayong napakinggan at narinig. Dati-rati po ay may mga ilan din tayo nakikita ng mga malaking simbahan na nagditimandahan po. No? Ang issue po patuloy ay ang pananalapi o yung wealth, yung kayamanan po, yung treasure po ng iglesia. So dito po ay makita natin ang kapatid na mas hinihingi po ni Pablo na kung sakali man ay magkaroon tayo ng mga grievances, mas makabubuti na idaan na lang muna sa mga believer o mga usapin na mga anong bagay ay dalhin na lang po sa between the pastor, the elder, at pag-uusapan na lang. Ito yung pinaka-hinihingi po ng verse na ito. Kasi kung makikita po natin, marami po mga pagkakataon na mangyayari po ay tatawanan lang tayo ng mga hindi nakakakilala at magiging kahiyan po ito sa iglesia at higit sa lahat, magiging kahiyan ito kay Kristo. Na siya naman pong hinihingi sa atin na love one another, makitaan tayo ng katapatan po sa bawat isa at pagmamahal sa bawat isa at maging sa pag-ibig natin sa Diyos. Kumbaga po, tayo po ang representative po ng Diyos na buhay sa lupa. Sa ano man pong nasasakupan po ng church na meron po doon sa lugar na iyon. Kaya naman po maging dapat po tayo na magkaroon po ng tinatawag na manaig po ang pag-ibig po sa bawat isa, pagpapatawaran po sa bawat isa. At iba naman po yung issue na talagang makita natin yung sobrang sistema po na halos makakarumal-dumal. Pero ang pagkakaalam ko po, wala pong tinatawag na otoridad po ang Diablo sa churches. Sa church po, dahil nakalagay naman sa Bible, wala pong gate ang hell sa church. Kasi nga po, ang tayo po ay binabantayan at ang ating pong pinakapintuan po, pinaka-gate natin na papasukan ay si Kristo Jesus po. At
at nagbibigay ng pag-iingat. Kaya maging tayo po sa buhay po natin, magpasalamat po tayo na pong ating history po ng church ay nakita natin yung pagpapasalamat natin sa mga elder na nawala, na ginamit po ng Diyos. Ang sabi noon ay kung ang ating pong lote ay ipapangalan sa nag-donate, eh, ang sabi ho ng isang elder ay mas magandang sa church na lang sapagkat ayaw niya pong pag-awayan pa ito nung pag siya po ay wala na. Meaning, magkakaroon pa ng pagkakaso po at pagkasuntuan po sa korpo ng gobyerno. Kaya salamat sa Panginoon no, na ito po yung pinakamaganda at dapat po nating mahalin, ingatan ang anumang bagay na meron po iglesia na binigay po ng mga sino man po no, sa bawat iglesia po ay magpasalamat po tayo na kung sino man po ang merong kakayang mga iglesia na meron silang o ibig sabihin mga church po, churches na meron po mga kayamanan ay salamat sa Panginoon no? O yung pag-aari, yung possession po ng pag-aari at anong bagay ito ay dapat po ipagpasalamat natin sa Panginoon sapagkat ito po yung mga nagkakaroon po ng pagbabago o nagkakaroon po ng pagpapatibay na ang Diyos ng buhay ang dapat talagang maghari at magkaroon po ng pagyaman natin sa puso na ang Kristo po ang siyang nating tunay na kayamanan. Salamat po at magandang araw.